Siyempre, 2 volts yung nilalabas niya, hindi kung 0.1, di more than 1 na yan, lalampas na siya. Diba? So, adjust niyo siya dito, sa volts per division. Yan. Sir, may ganyan na ano, no? Na may numbers na lumalabas. Yes. Mabago mo yun. Digital. Pero madali lang masira. Ito mukhang ano na sir eh. Ito, kung makikita, ilang years na ito. 90s pa yata yun, sir. Nagpo-produce pa rin sila ng ganito. O, meron pa rin. Hindi. Maski matagal na ito, meron pa rin. Kasi yung durability, tsaka kung nito is talagang maganda. Tingnan nyo, ilang training na nagdaan. Until now, working pa na siya. Okay? And then ito, yan, balik ko siya dito ha. 1 volts per division, tapos 0.2, yan yung tatandaan ninyo. Okay? At least, meron siya 5 division in 1 complete cycle. Okay, ulitin natin. Turn off ko, and then reset ko lahat. And then apply natin yung step-by-step procedure. So ano yung step-by-step procedure? Si Brian daw sir. Back to... Okay, you're going to set all knobs in normal. 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 And then yung coupling dapat nakataas yan sa auto. Source natin, channel 1. Ito itatas nyo. Basta taas nyo na yan. And then dito, set nyo yan in normal. Itong X and Y dapat hindi naka-press yan. Naka-press. Normal. 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 Yung volts per division natin, dapat sinet mo na yan in 1 volts per division. Para hindi na mahirapan. Okay? And then dito, channel 1. Dito, channel 2, maski huwag nyo nang galawin. Kung gusto nyo i-calibrate yan, mag-add kayo ng additional probe. And then dito sa time per division, ano yung sinabi ko? 0.2 na, para hindi na kayo mahirapan. And then, turn on nyo. Ito, dapat naka-ground siya. Muna. Turn on nyo. And then, hintayin nyo na may lumabas. Okay? Yan, meron na lumabas. Okay? Kasi kapag yan, hindi nyo sinet yan in normal, medyo mag-over. Asan na yung electrical signal? Ibig sabihin, nakihin yung position. Doon na siya sa taas. So, you're going to adjust it one. Okay, yan. Makapansin nyo, kapag pinunta nyo sa ground, make sure na nasa gitna yung electrical signal. So, dito, pinunta ko na siya sa gitna. You need to make sure na nandun siya sa ground level. Not below the ground, not higher the ground, sa ground mismo. Kasi you set it in ground. And then, mapapansin nyo, masyado siyang magilid. Okay, kung mapapansin nyo dito, may arrow dito. Then, if you're going to read this one, horizontal. Of course, for you to adjust it from left to right. After that, set nyo na siya in DC. But you need to make sure na yung probe ninyo is nakakabit dito, ha? Mamaya, wala naman lumalabas. Yung pala, hindi nakakabit ito. Okay? So, adjust nyo siya, lagay nyo siya dito. Kal. Pwede naman sir nakakabit na una. Ha? Wow, pwede. Okay lang. Okay? Yan. So, meron na siyang no-provide na electrical signal. So, kung makikita nyo, gumagalaw siya. Anong pipitin nyo para tumigil? Itong trigger level. Okay? Kung nag-move siya sa pagganito, dapat unti-unti mo siyang ipunta sa kanila. Trigger control. Huminto na ba? Okay, huminto na. Then, determine mo kung ilang volts. So, dito, from the ground, so hindi siya nakaset. Balik natin. Ayan. Masyadong mataas. Adjust natin. Ayan. Okay? And then, DC. Ayan. So, bilangin nyo, kapag mababa, ganyan siya. Let's say mababa, gusto nyo yung taasan, adjust nyo yung red knob dito. Okay? Adjust nyo siya, tataas nyo. 2 volts na ba yan? Kapag nakaset tayo ng 1 volts per division, ilang division ba yan? 1, 2. Okay? Kasi yung isang square is equal to 1 volts. Kapag nandito, 3 volts na yan. Okay? So, that one is 2 volts. How about the frequency? Para mas madali nyo siyang ma-determine na yung frequency para hindi na kayo mag-compute. But ito ha, tandaan nyo pa rin kung paano i-determine yung frequency. Kasi mamaya puro shortcut na kayo, hindi pwede yun. Dapat alam nyo pa rin on how to determine the frequency. Okay? So dito, yung easiest way, you need to make sure na yung 1 complete cycle is meron siyang 5 division kapag nakaset ka ng
Okay? So, paano mo i-adjust yan? Kasi kung bibilangin mo dito, mula rito, hanggang doon, kulang. Diba? Kung bibilangin nyo, nasa 1, 2, 3.4 lang siya. So, kulang. So, adjust nyo siya by adjusting this. Okay, bar sweep. Makikita nyo may border yung ganyan papunta dito. Okay, so adjust nyo yan. Dapat meron siyang at least, meron siyang 5 division. Ayan. Ayan. Meron na ba? So, 1, 2, 3, 4. Kapag ganyan na yung oscilloscope ninyo, pwede nyo na siya gamitin. Okay, pwede na kayo mag-test. Yan. Kumari ito, di ba? So, gusto mo makita yung exact electrical signal. Okay? Hello. Di ba? Masyadong mahirapan kang basahin. So, adjust mo yung time per division kasi lumalagpas siya. Adjust mo siya dito. Okay? Kung gusto mo makuha yung buong electrical signal niyan, adjust mo yung time per division. Yan na yung electrical signal ng katawan mo. Makawakan mo siya. Yan yung electrical signal ng katawan mo. Okay, so kung lumapit kayo yung mga ECG, ito yung na-detect ng ECG. Okay? Yung electrical signal ng katawan ninyo. Oh, sobrang taas ng intensity. Pagkarinig ka, ang taas oh. Oo. Nangako talaga. Oh, tataas ng mga intensity ng katawan niya. Hindi ka niya natin yung sino kalma. Oh! Patignan natin yung sino kalma. Sa akin ba? Alam, mas mataas. Kalmado. Kalmado? Oo. Okay, mali. Ang ba yan? Ibig sabihin, Low bat lens. Ayan. How are you going to adjust it? And tomorrow, I'm going to present to you kung ano yung itsura ng sine wave. Okay? Di ba kanina umaga sinabi ko sa inyo,